an indication that you are doing the right thing, that you are on the right track. Ang kailangan lang magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Amen? So, sabi ng Bible, habang itong si Daniel ay pray ng pray, hindi niya alam, may pressure pala in the heavenlies. That delayed is happening in the clouds and he doesn't even know it. Pero ang tanong, huminto ba si Daniel sa pananalangin nung walang sagot? No. Inabot siya ng 21 days. Hindi siya actually, kung inabot ng 22, magpe-pray pa rin siya. Why? Because hindi niya hinayaan na yung kawalan ng sagot ay magbubunga ng kawalan ng pananampalataya at pananalangin. Which leads us to our second point. Sa lahat ng prayer items, sa lahat ng prayer natin, laging may pressure. Pero tatandaan nyo, ang susi dapat may number 2, perseverance. Persevere. Maging persistent. Sabi mo sa katabi mo, padayon lang. Padayon Jude. Di ba? Tuloy-tuloy, kahit mahirap. Ano sabi ng verse 12? Then he said, don't be afraid, Daniel. Highlight this part. Since the first day you began to pray. So biruin mo, mula day 1 nagpe-pray siya. Ano ang kanyang pinapanalangin? Gusto niya ng understanding. To humble himself before the Lord. Sabi ng Bible, since day 1, your request had been heard in heaven. Which means, mga kapatid, hindi siya sumuko. He fasted, he mourned, he sought the Lord, and he kept going, even though wala siyang kamalay-malay, kaya pala nadidelay, nakikipaglaban yung langit para sa kanya. Pero nag-persevere siya. Pero what if sumuko siya ng day 14? Kung sumuko siya sa pananalangin ng day 14 at sinabi niya, pray ako ng pray, 2 linggo na, wala naman. Ano pang punto na pray ako ng pray? Baka naman nabibingin na yung Diyos o hindi kayang gawin to ng Diyos. O, susuko na lang ako. Pero hindi niya yun ginawa, mga kapatid. Kasi ang perseverance, hindi yan yung nalalangin ka lang ng isang beses and then you will hope for the best. Hindi ganun ang perseverance. Ang tunay na perseverance, kahit wala kang sagot na nakukuha, tuloy ka pa din. Kahit hindi mo nakikita ang ebidensya, tuloy ka pa rin. Naalala niyo po yung mga Israelites? Nung umiikot sila sa Jericho Wall, ilang araw silang pinaikot ng Panginoon? 7 days. At ang mahirap dito, mga kapatid, sabi ng Bible, 7 days na silang pinaikot, bawal pa sila magsalita. Sabi ng Bible, shut up. Alam mo, nung una sabi ko, ano kayang relevance nang hindi sila nagsasalita? Pero alam mo, na-realize ko, may point din talaga si Lord. Si Lord talaga matalino rin eh. Kasi imagine mo, no? Nasa promised land na sila, diba? Kating-kating na sila doon sa, tagal nating inantay to. 40 years tayo sa wilderness. Nasaan na yung promised land? May Jericho Wall. And laking city. Sabi ng Bible, ikutan nyo yan. Huwag kayong magsasalita. Every day. So imagine niyo to, unang araw, pinakintab nila yung espada, pinakintab nila yung armor, nilutuan silang asawa niya ng champurado, honey, sweetheart, mukhang mapapalabang kayo today. Makakalaban yung mga taga-Jericho. Oo nga eh. Pero di ko nga alam yung request ng leader natin. Weird nga, sabi niya, bawal daw magsalita. Pero iya mo na. Pero imagine mo, kung pwede silang magsalita. Pag-ikot nila, Jericho Wall. Alam mo, Brad, nagtataka ako dun kay Joshua, yung leader natin. Pero mo, 40 days na tayo nasa wilderness, paikot-ikot tayo. Pagdating ng promised land, ikot na naman. May ikotophobia na tayo. Di ba niya alam yun? Natakot na tayo sa ikot. Lahat na lang buong buhay natin, ikot tayo ng ikot. Kung inayaan ng Lord na nagsasalita sila, baka walang lumalabas sa bibig nila kundi pagrereklamo. Day 1 pa lang yun. Day 2. Pag uwi ng soldier nung gabi ng day 1, honey, parang walang galos yung arbor mo ah. Nagtataka nga ako dun kay Josh eh. Kasi dapat lalabang kami. Hindi kami, pinaikot lang kami. Bawal pa kami magsalita. Pero baka bukas. Kinabukasan, maaga siyang gumising, sopas naman ang niluto. Kalinga mo, honey ha, may goodbye kiss pa. Punta sila, sabi nila, boss ano, atake na ba tayo? Hindi, ikot lang kayo uli. Huwag kayo magsasalita ha. Alam mo, buti na lang walang cellphone noong unang panahon. Oh, kasi kung bawal sila magsalita, pwede sila mag-chat. Imagine mo, umiikot sila, nag-chat sila. Meron silang GC na wala si Joshua dun. Alam niyo ibig sabihin? Okay? Aminin nyo, meron kayong GC na wala tatay nyo doon, meron kayong GC na magkaka-opisina na wala yung boss nyo doon, meron kayong GC na magkaka-ministry na wala yung leader nyo doon, meron kayong GC na wala ako doon. Meron niya kayo So meron silang GC, nag-chat sila sa GC at everyone. At everyone. Highlights. Brad, magpatingin na kaya itong leader natin. Pangalawang araw na, ang kintab pa naman ng espada ko. Pinaglutuan, tapos papaikutin lang tayo. Siguro pagdating ng day 3, iba sila, skeptical na eh. What's the point? Ni hollow blocks nga, walang bumagsak eh. Kasi di ba parang mas encouraging magtuloy pag nakakita ka ng progress. Yung sit-up ka ng sit-ups, naka 5,000 ka na, wala, absent pa rin siya. Di ba?
What's the point of exercising? What's the point of coming to school? What's the point of coming to church anyway? Kung wala naman ako nakikitang resulta. Pero tatandaan nyo ito mga kapatid, most of the time, progress is not obvious. Hindi porket hindi ka nakakakita ng progress, walang ginagawa ang Panginoon. Mas nakaka-encourage pag ikot nila, may bumagsak na hollow blocks. Pero ang sabi ng Bible, bawal silang magsalita for 7 days. Pagdating ng 7th day, gising na naman sila, iba siguro babagal-bagal na sila. Hindi na napakintab yung armor. Hindi na nila in-ready yung espada. What's the point? Di ba? Alam ko na gagawin natin dyan. Ikot na naman tayo. Sabi ni Joshua, you know the drill, guys. Ikot tayo. Shut up. Ikot na naman sila. Yung iba hindi na nag-almusal eh. Kasi sabi nila, makakabalik din kami kagad. Huwag ka maglala, iikot lang naman kami. Hindi na kailangan ng lakas. Hindi na kailangan ng cereal kasi wala naman labarang mangyayari. Ikot na lang kami. Umikot sila. Pagkatapos silang umikot, yung iba sa kanila nag-iwalay, bye guys, see you tomorrow. Sabi ni Joshua, wait. Ikot uli kayo. 6 na beses pa. Kasi nung araw na yon, 7 beses silang pinapaikot ng Panginoon. Imagine niyo yung tumatakbo sa kanilang isip. What's the point of persevering in the first place? Wala naman ako makitang result. But you know what happened? They keep on walking. They walked anyway. And after the 7th time ng 7th day, completion. Sabi ng Bible, finally, you shout. Kaya pala pinapatahimik ng Lord yung bibig nila. Kasi gusto ng Lord i-preserve ng Lord yung boses nila para sa shouting moment na kanila. Kasi baka mamaya pag dumating na yung miracle, paus ka na. Hallelujah. And sometimes God wants you to preserve your faith, to preserve your testimony until finally when God says shout, you can always shout and thank God for what He has done in your life. So I want to encourage you today. I don't know who is this for. Kung hindi ka man makakita ng resulta, pray anyway. Nakakaramdam ka pa rin ng sintomas, pray anyway. Matindi pa rin ang luha mo, pray anyway. Nalulungkot ka pa rin, pray anyway. Hindi mo makita ang reconciliation sa family, pray anyway. I'm not praying dahil gusto ko makakita ng resulta agad. I'm praying because I trust the Lord na siya ang nagsabi nito sa akin. Okay? Ang sabi ng doktor, kumakalat pa rin ng cancer, but I will pray anyway. Ang sabi ng pamilya ko, may problema ko financially, but I will pray anyway. Ang sabi ng magulang ko, hindi ako makakapag-enroll next time, but I will pray anyway. Why? I want to persevere. Kasi kung ngayon ako susuko, what if sinusukuan ko yung pinaglalaban pa lang pala ng langit para sa akin? I will never allow that to happen. I will keep on praying. I will keep on persevering. I will keep on walking. I will keep on circling until I receive the blessings and the miracle of God in my life. Hallelujah. Amen. So when you pray at wala kang makitang pagbabago, huwag kang mag-quit. Hindi na de-delay ang panalangin mo dahil kulang ka sa pananampalataya. Minsan na de-delay yan kasi pinaglalaban pa. So, hindi ka okay, pero hindi ka nag-iisa. Yun lang kailangan na iba, pwede na umuwi. Amen? Hindi ako okay, pero hindi ako nag-iisa kasi kasama ko ang Panginoon. Sa unang tingin, mukhang delay. It is delayed on the outside, but God is actually developing something deep on the inside. Persevere. At dahil si Daniel nag-persevere, ang sabi ng verse 13, for 21 days, hinarangan yung aking panalangin. Huminto ba siya? No. Until finally, nung 21st day, highlight this part, Michael, one of the archangels, came to help me. Pag di ka sumuko, may pressure, nag-persevere ka, di ka sumuko, darating yung pangatlo, provision. Help is on the way. Finally, after 21 days, nakakita siya ng progress. Here comes an angel. Hindi niya nakita yung nangyayari, pero the heaven is fighting for him. Day 1 pa lang nag-dispatch na ang Panginoon ng angel messenger. But apparently, itong angel messenger, hindi makarating because he was blocked by these high-ranking demonic officials too. Kaya ang sabi ng Bible, nagpadala ng high-ranking din. Pagpasinin niyo ito, no? Humingi si Daniel ng understanding. Humingi siya ng explanation sa kanyang vision. Sabi ng Lord, dahil explanation yan, ang sagot niyan, information. So nagpadala ang Lord ng angel messenger kasi information lang naman eh. Pero nung hindi dumating yung information, nagkaroon ng intervention. Nag-intervene ang Diyos. Hindi kaya ng messenger, ipadala niyo si Michael. Which is one lang of many archangels. Ano ang sabi ng Bible? Dahil ipinadala itong si Michael, the archangel, he was able to defeat, hallelujah, itong demonic forces na humahadlang sa mga sagot sa panalangin nitong si Daniel. Ano ang lesson na pinapaalala ng Panginoon sa atin? Simpleng-simple lang. Nakabantay ang langit sa iyong pananalangin. Alam ng Diyos ang status ng parcel mo. Hallelujah.
Alam ng Diyos na delay na yung skincare mo na pinadala mo sa Lazada. Alam ng Diyos na na-delay na. Hallelujah. Yung mga, katulad ng parcel, di ba? Yung parcel natin, pag umorder ka, may status yan. In ship. Di ba? Babalitaan ka pa niyan. Lumabas na sa pabrika. Di ba? Na-ship na. Hindi ka pa bayad. Pinapak na nila eh. Hindi ka pa bayad ha. Binabalot na nila. Tapos makakatanggap ka ng status dyan. Oh, nakasakay na. Nasa customs na. Ano, pumapasok sa isip ko custom kasi may regalo ang church sa inyo. Ilang buwan na, hindi pa dumarating. Naiinis na rin ako kasi naka-hold sa custom. Pero paalala lang talaga yan. Kasi minsan, di ba, nakalagay doon, delayed. Di ba? Nakalagay doon, in transit. May confirmation email pa yan. Makakatanggap ka ng email na hindi pa dumarating sa'yo, pero darating, confirmed eh. At nakakapagtaka minsan, mas may tiwala pa tayo sa email confirmation kaysa sa confirmation ng Word of God. That when you seek Him, He will answer you. That when you call on Him, He will answer you. Yun ang email confirmation natin. Actually, hindi lang email yan, heavenly mail yan eh. Heavenly confirmation na nagsasabi sa atin, hindi mo man nakikita ngayon, sumasagot ang Panginoon. At kung sakaling ginagawa ni Satan na lahat, para hadlangan ka, may reinforcement, may provision ang Panginoon para matanggap natin yung ating pinapanalangin ko, ito'y nasa kalooban ng Panginoon. Kung kinakailangan niya mag-mobilize ng backup mula sa langit, gagawin ng Panginoon yon para sa bawat isa sa atin. Hindi lang laging immediate ang provision, pero lagi siyang sigurado. Lagi siyang sigurado. Amen? Amen? So may pressure, may perseverance, may provision. I believe these three stages will help us understand, delay man ang panalangin ko, God is answering my prayers. Sabi ng doktor, kalat pa rin ang cancer cell. Ang sabi ng bank account mo, wala kang budget for the whole month. Ang sabi ng pamilya mo, mukhang wala ng panahon, wala ng pag-asa na magkabalikan pa o mag-restore pa yung relationship. Pero anong sinasabi ng scripture? When you keep on persevering, praying about it kahit hindi ka pa nakakakita ng sagot. 21 days kay Daniel, maaaring 21 months sa'yo. But I want to encourage you, keep on praying. Hindi natin nakikita, pero posibleng nakikipaglaban ang kalangitan para matanggap natin ang sagot sa ating mga panalangin. Ba't mo sinasabing, gusto ko na mamatay? Eh kung gusto pa ng Lord na mabuhay ka, ba't mo kailangan sumuko? Ba't mo sinasabing, wasakin ko na ang buhay ko? Kung gusto ng Panginoon, gusto pa niyang ayusin na, ba't ka susuko? Kung hindi ka pa nga sinusukuan ng langit. Keep on persevering. The best is still yet to come because the provision is on the way, help is on the way, the answered prayer is on the way. Amen? God is the one who will lead you. Sunod ka lang kay Lord. Kung sinabi ng Lord maniwala, maniwala. Kung sinabi ng Lord magtiwala, magtiwala. Kung sinabi ng Lord hakbang, hakbang lang. Because God is the one who will lead you through it. Naalala kayo mga Israelites, di ba? Nung lumabas sila ng Egypt, ang Diyos nasa unahan nila. Habang naglalakad, walang ways noon. Walang Google Maps noon. At kung meron man siguro nakakaalam ng daan kasi si Moses lang ang educated sa kanilang lahat, it's probably Moses who knew the way. Pero ano sabi ng Bible? Sa kanilang paglalakbay, ang Diyos ang nasa unahan. Minsan, hindi ang Lord magpapadala ng provision kasi siya mismo yung provision. Minsan, hindi anghel ang ipapadala kasi siya mismo ang pupunta. The sin is too bad. It messes our life. You're too sick. You're too messy para magamot ng simpleng good works lang. Alam ng Panginoon, hindi kaya ni Abraham na iligtas ang mundo. Alam ng Lord na hindi kaya ni Moses na iligtas ang mundo. Kaya, Diyos na mismo ang bumaba. Amen. Ang sabi ni Isaac sa kanyang tatay na si Abraham, Tay, meron tayong kahoy, meron tayong apoy, asan po yung ihahandog? Ang sabi ni Moses, the Lord Himself. Hindi, iba kasi yung the Lord will provide, sa the Lord Himself will provide. Pwede siya mag-provide through an angel. Pwede siya mag-provide through a person. Pero when God says, I myself will provide, buhay ko mismo ang ibibigay ko para sa kabayaran ng iyong kasalanan. That makes a lot of sense. And God is the one who is leading the entire nation out of it. Ano sabi ng Bible? Moses answered the people, don't be afraid. So habang ang mga Israelites naglalakbay papunta ng wilderness, nakaharap nila ang pinakamatinding blockage, Red Sea. At habang sila'y nasa Red Sea, kahit si Lord lang nasa unahan nila, pag tumitingin sila sa likod, nakikita nila mga Egyptian na umahabol sa kanila. Because apparently, itong Egyptian leader, pumayag na lumaya sila, pero nagbago ang isip, habulin natin sila. So habang sila'y nasa harap ng Red Sea, nililid sila ng Panginoon. Pagtingin nila sa likuran, nandun ang Egyptian na humahabol sa kanila. Sabi ng Lord sa kanila, Jesus is alive ka man ba? Don't be afraid.
Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians that you see today, you will never see them again. The sickness that you are seeing today, you will never see that again. Yung utang na nakikita mo ngayon, hello, you will never see that again. Sabi mo nga sa katabi mo, goodbye utang, goodbye sakit, goodbye problem, goodbye difficulty, goodbye challenge, because the Lord has promised me that the Egyptians that I see today, I will never see them again. So, paano yung mangyayari? Paano yung mangyayari, Lord? I want my enemy. Ayoko na makita ang aking mga kaaway. Sabi ng verse 14. Why? Because the Lord will fight for you. Highlight this part. You only need to be what? To be still. Napairalin natin logic natin. Ang mga Egyptian, sakay-sakay ng Mercedes-Benz. Yung chariot nila, yun ang Mercedes-Benz ng unang panahon. Sila, naka-walk by feet. Palang. Kahit saan mo dalhin, laging mauuna yung Mercedes kaysa sa paa. Tapos sasabihin pa ni Lord, huwag kayong matakot kahit may Red Sea. Stand still. Lord, dapat ang logical, run. Ang logical, run as fast as you can. Ang bilis ng humahabol, oh. Pero sabi ng Lord, stand still. Minsan si Lord, pag nag-suggest, di mo maintindihan, no? Lord, nanalangin ako ng deliverance. Tapos gusto mo, pag ganito po kasi yan, Lord, no? Explain ko lang. Pag huminto po ako, kasi naglalakad nga ako, nahabol na ako eh. Tapos hihinto po ako, mas lalo po ako maaabutan. Tingin nyo, na-miss ng Lord yun? No. He's sovereign. He's all-knowing. He knows exactly what to do. So listen, nung huminto sila at nag-stand still, asan si Lord ulit? Nasa unahan nila, leading the way. Sabi ni Lord, stand still. Watch what happened. Ang sabi ng verse 19, then, the angel of God, that's the presence of the Lord. Highlight this part. Who have been traveling in front of Israel's army, withdrew and went behind them. So, sabi ng Lord, hinto na kayo. Lord, maaabutan mo kami. Meron kasi kayong hindi nakikita na nakikita ko. Basta sumunod ka lang. Stand still. Okay? Nung nag-stand still sila, sabi ng Bible, the angel of the Lord na nasa unahan nila, nag-shift sa likod nila. And the pillar of cloud also moved from in front and stood where? Behind them. So imagine nyo to. God was leading them. Si Lord nasa unahan nila. And then all of a sudden, God shifted His position to protect them. So now, God was literally in between His people and their enemy. God is fighting on their behalf. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? God Himself have shifted His position. Ginamit ng Lord in essence sa kanyang sarili para maging barrier between His people and their enemy. Hindi siya basta nagpadala ng tulong, siya mismo ang naging tulong. So God is not just leading you, He is positioning Himself between you and your enemy. And watch this, ang sabi ng Bible, pati yung pillar of cloud na nagiging lilim nila, lumipat mula sa unahan papunta ng likod. Tuloy natin ang basa. Coming between the armies of Egypt and Israel, highlight this part, throughout the night, the cloud brought, everybody, darkness to the one side and light to the other. So lumipat yung pillar of cloud, naghatid ng ilaw sa kabilang side, at naghatid ng kadiliman sa kabilang side. So nagkaroon ng dilim sa mga Egyptian, nagkaroon ng liwanag sa mga Israelites. Listen to me, the same presence have different result. Na yung presensya ng Diyos, kakampi ng mga nagmamahal sa Kanya. Pero bangungot sa mga kaaway ng Diyos. Hallelujah. Ang mga Israelites, they are enjoying the clarity, they are enjoying the comfort, they are enjoying His presence. Ang mga Egyptians, ano sabi ng scripture? They were confused, they were blinded, they don't know what to do. Na sabi ng Bible, tuloy natin basa sa last part. Ano sabi ng last part? So neither went near, highlight that part, neither went near the other all night long. Dahil ang mga Egyptian is so confused and blinded, hindi nila maatake ang mga Israelites. Think about it. Gumamit pa ang Lord ng supernatural pause. Nagmamadali silang habulin, sabi ng Lord, watch lang, dyan lang muna kayo. Because God will deliver His people. My friends and family, I want to encourage you today, hindi ka ini-ignore ng Diyos. Hindi ka binabaliwala ng Panginoon.
Oh, amen? God wants you to follow and obey His commandments because if needed be, kung kinakailangan mag-shift ng position ng Panginoon, He will always stand between your enemy and His people. He will always stand between the gap of life and death. He will always stand between the gap of curse and blessing. Why? Because our God is a gracious God. He is a merciful God. And He is willing, amen, na yung delay dun sa clouds, He is willing to send a provision, a reinforcement for you to be able to experience the answer to that prayer in Jesus' name. He wants to preserve His people. He wants to protect His people. So church, huwag niyong sukuan ang pananalangin para sa inyong pamilya. Huwag niyong sukuan ang pananalangin para sa provision. Huwag niyong sukuan ang pananalangin kahit ang sabi ng doktor, experimental drug na lang ang iyong pag-asa. Huwag kang sumuko sa pananalangin. Yes, you might feel that you are too small or too weak for it, but your God is always bigger, higher, taller than any other. Whatever sickness that you are in, the name of Jesus is greater than any name. The name that is above all name. His name is Yeshua. His name is Savior. His name is Emmanuel. His name is Jesus. Hallelujah! Jesus! 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 Woo! Jesus! So may pressure man, may perseverance man, may pangako ang Lord ng provision. Hold on to that promise. Help is on the way. Help is on the way. Provision is on the way. Answer is on the way. Can you high five at least 3 people? Sabihin mo sa kanya, help is on the way. 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 Everybody stand to your feet. Can you hug? Kung kilala nyo, yakapin nyo, akbayan nyo, sabihin mo sa kanya, huwag tayong susuko. Manampalataya tayo sa Panginoon. God is with us. And if God is for us, who can be against us? We may be under attack, but it doesn't mean that we have to be defeated. Hallelujah. No weapon will form against you shall prosper, the Bible says. Ano sabi ng Bible? No weapon will be formed. Ibig sabihin, naporma na. Pero kahit naporma na, hindi ibig sabihin makakapagtagumpay. Siniraan kanila, nilait kanila, pinost kanila, ang dami nilang chismis na ginawa patungkol sa naporma na yung kwento nila. Pero hindi porket nagkukwentuhan sila, kailangan mo mag-respond. Hindi porket pinost kanila, kailangan mo mag-react. Hindi porket inaatake ka, kailangan mo lumaban. Kasi sabi ng Bible, the battle is the Lord. The Lord will fight for you. You only need to be what? To be still. Be still. Be still. Yakapin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, be still. Be patient. Be still. Be still. Be still.